flashback. Walang ganon. Kung sinong lumapit, popost ka, pipicturan ka. Kung ganito ang magiging basis natin ng guilt, na sasabihin natin na drug lord o drug cuddler, wala na magpapapicture na politiko. Kasi dito pa lang, paglabas namin, nagpapapicture na lahat eh. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Kung totoo yan, sinasabi mo, magkikita kayo sa isang lugar, mag-uusap man kayo, hindi ka magpapapicture sa isang drug lord. Ha? Common sense. Alam mo yung problema dito sa script na ginawa nyo, kulang eh. Tapos ito si Chief Inspector Espinido, na siyang ginagawa niya yung trabaho niya, nilaglag mo siya kasi may galit ka sa kanya. Walang koneksyon eh. Kaya kailangan mong sabihin eh. Sisirain mo yung pangalan ni Chief Inspector Espinido. Kaya sabi ko, Kerwin, alam mo, itong mga, dito sa affidavit mo, maliwanag na mili ka eh kung sino ilalaglag mo eh. Sino yung poproteksyonan mo, sino yung ilalaglag mo. Alam mo doon sa affidavit mo, si Senator De Lima lang yung idinawit mo. Kasi madali siyang ilaglag. Protection, sabi mo, kaya ka nagbibigay. Pero yung mga politiko doon sa lugar mo, wala kang binigay. Alam nyo kasi galing kami sa galing din naman tayo sa serbisyo. Yung ganitong operation kasi, Colonel Marcos, hindi yan ginagawa nung sa level mo lang eh. Hindi kayo very brave na tututukan nyo yung mga jail guards, papasukin nyo doon kung wala kayong basbas. Ngayon yung knowledge na yan, nasa yan, hawak mo yan. Sinasabi ko nga sa'yo, pag nag-umikot ang mundo at nagpalit ang... question na yan, Sani ha? Yes, sir. Pag nagpalit ang ihip ng hangin, lalabas yan. End of flashback. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. Senator Pacquiao, Senator Trillanes is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ang una ko itatanong is si Mr. Kerwin Espinosa. Dun sa testimony mo last time, sinasabi mo, paano mo na-contact si Mr. Dayan? Siya po ang tumawag po sa akin, Your Honor. Ha? Paano mo siya na-contact? Nakatanggap lang ako ng tawag na galing sa kanya, Your Honor. So wala nagbigay sa iyo ng number? Wala nagpakilala sa iyo? Meron po, Your Honor. Oh, yun. Sabihin mo lang. Si Sir Juby Espinido po, Your Honor. Yun ang sinasabi mo, siya ang nag-endorse kay Mr. Dayan. Wala pong sinabi na pangalan, Your Honor. May tatawag lang daw sa akin na driver bodyguard. Okay. Chief Inspector Espinido, do you confirm that? Good morning, Your Honors. No, Your Honors. No, hindi totoo na ikaw nagpasabi kay Kerwin Espinosa. Hindi totoo, Okay. Your Honors. Mr. Dayan, kilala mo ba si Chief Inspector Espinido? Hindi po, Your Honor. Hindi. Okay, so alam mo, Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Okay, ngayon, sinabi dito na November 2015 kayo nagkita
ni Mr. Dayan tsaka ni Senator De Lima sa Baguio. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Dayan, sinasabi mo 2014. Yun po kasi tanda ko, sir, natawan. Totoo bang nagkita talaga kayo nito ever? Opo, Your Honor. Okay, 2014. Sigurado ka dyan? Yes, sir. Kailan kayo nag-split ni Senator De Lima? Sir, Kailan kayo naghiwalay? 2015 po. Anong buwan? Mga last week of February, sir. Last week of February. After nung February 2015, asan ka na? Nasa Pangasinan na po. Wala ka na ba sa DOJ? Wala na po. Okay, wala ka na. So, bakit ka ngayon pagkakatiwalaan kung split na kayo? Okay, wag mo muna sagutin yan. Ngayon, punta na tayo dito kay Espinido. Ay, dito sa Baguio. Yung sa Baguio kay Mr. Ram, Espinosa. So, Ram, magsasabi ka ng totoo, ha? Nakita mo ba to si Mr. Dayan? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi po. Walang na-mention si Kerwin Espinosa tungkol kay Mr. Dayan? Wala po, Your Honor. Wala. Okay. Ikaw, Kerwin, nagkita kayo. Saan kayo nagkita ni Senator De Lima? Sa Burnham Park Sa po, Your Burnham Honor. Park kayo nagkita. Saan kayo kamo nagpalitan ng pera? Sa parking lot po ng Burnham Park, Your Honor. Parking lot ng Burnham Park. Sa loob ng kotse, sa labas ng kotse, saan? Sa loob po ako ng kotse, tapos Ano yung kotse mo? GL Grandia. Van po, Your Honor. Grandia. So do you confirm that, Mr. Dayan? Ano po yan, sir? Na saan mo nakuha yung pera? Sa Baguio. Sa parking lot po, sir. Saan parking lot? Sa malapit sa Burnham Park po, sir. So, ano doon? Doon sa gilid lang ng daan? Sabihin mo kung ano. Parang nagtabi na lang po yung sasakyan namin, sir. Tapos Sir inabot Felipe. lang sa yung pera. Yes, Your Honor. Hindi ka na pumasok sa kotse. Hindi na po. Okay. So, ayusin nyo yung script kasi talagang buhol-buhol. Ngayon, 2015, November, bakit ka nagbigay ng pera kay Senator De Lima? Mr. Espinosa? Para po sa ko na protection at saka yung para sa pondo para sa election po, Okay, Your Honor. pero primarily protection, di ba? Opo, Your Honor. Alam mo ba na resigned na siya noon? Nung panahon na yon as DOJ? Wala po akong Hindi mo alam. Your Honor. Oh. Okay. Paano ka po proteksyonan hindi na sekretary ng DOJ si Senator De Lima? Di ba? Okay, ngayon ganito yan. Ikaw, drug lord ka, makikipagkita ka sa politiko, doon kayo sa Burnham Park. Ha? Alam mo, pagka ang politiko pumunta ron, mga kampanya, kahit 1,000 tao magpapapicture sa amin. Hindi kami nag-i-screen na, teka muna, ano ba ito? Background check, walang ganon. Kung sinong lumapit, popost ka, pipicturean ka. Kung ganito ang magiging basis natin ng guilt, na sasabihin natin na drug lord o drug cuddler, wala na magpapapicture na politiko. Kasi dito pa lang, paglabas namin, nagpapapicture na lahat eh. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Kung totoo yan, sinasabi mo, magkikita kayo sa isang lugar, mag-uusap man kayo, hindi ka magpapapicture sa isang drug lord. Ha? Common sense. Alam mo yung problema dito sa script na ginawa nyo, kulang eh. Tapos ito si Chief Inspector Espinido, na siyang ginagawa niya yung trabaho niya, nilaglag mo siya kasi may galit ka sa kanya. Walang koneksyon eh. Kaya kailangan mong sabihin eh. Sisirain mo yung pangalan ni Chief Inspector Espinido. Kaya sabi ko, Kerwin, alam mo, itong mga, dito sa affidavit mo, maliwanag na mili ka eh, kung sino ilalaglag mo eh. Sino yung poproteksyonan mo, sino yung ilalaglag mo. Alam mo doon sa affidavit mo, si Senator De Lima lang yung idinawit mo. Kasi madali siyang ilaglag.
Proteksyon, sabi mo, kaya ka nagbibigay. Pero yung mga politiko dun sa lugar mo, aba, wala kang binigay. Pero dun sa kay Chief Inspector Espinido, by the way, Mr. Chairman, can we have a copy of the blue book of the late Mayor Espinosa para makita natin talaga? Joby. Yes, Your Honor. So, pakisubmit dito, ano, para magkaalam. Kasi lumalabas yung credibility mo, credibility ni Chief Inspector Espinido, tsaka credibility ni Mr. Dayan. Ako naiintindihan ko yung lugar mo, alanganin niyan. Kaya kailangan mong i-please yung mga humahawak sa'yo. Pero it will not save you. It will not save you, Kerwin. Sinasabi ko sa'yo, pagka nagpalit yung administrasyon at sasabihin sa'yo, sige nga, sabihin mo yung totoong kwento, sasabihin mo yan. Di ba, Kerwin? Sinabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Okay, Kasi kaso, nandito na po ako, yung buhay ko. oh, yun na nga. Naintindihan ko, yung tatay mo pinatay. Kaya kailangan makikisama ka, di ba? Pero pinipili mo kung sino yung ilalaglag mo eh. Marami kang hindi sinabi doon. Marami kang hindi sinabi doon. Okay, ngayon, mag-digress lang ako, ano? Ikaw ba yung grupo mo nung nagtutulak ka sa Region 8? Region 8 ba yung teritoryo mo? Hindi po lahat sa Region 8 po, Your Honor. Ano lang? May mga particular na area lang po yung Leyte? Leyte na binibigyan. Southern Leyte? Dito lang part banda. Particular lang po, halimbawa, Ormoc, Okay. Baybay, ganyan. Sige, meron ka bang meron ba kayong factory doon? Wala po, Your Honor. So, kumukuha ka lang ng Shabu. Ng shabu. Sino pinagkukuhanan mo? Si Lovely Impal Adam at saka si Peter ko at kasi nung buhay pa si Jaguar Diaz po, Your Honor. So, na-mention mo last time si Peter Lim. Opo, Your Honor. O, ba't hindi mo sinasabi? Di ba? Siya, source mo rin siya. Namin dalawa ni Jaguar, Your Honor. Silang dalawa ni Jaguar ang source mo. Opo, Your Honor. Si Peter Lim tsaka si Jaguar yung namatay. Opo, Your Honor. Okay. Kilala mo ba to si Governor Kua ng Catanduanes? Hindi po, Your Honor. Hindi. Okay, may nahuli just recently na pinakamalaking shabu factory sa Catanduanes. Ito yung kaya ko dinadoubt din yung sincerity nitong drug war na ito. Dahil yung mga malalaking drug lords na pinapangalanan hanggang ngayon untouched. Hindi ginagalaw, hindi iniimbestigahan. So may nahuli dyan under the care nito ni Governor Kua at nung Birac Mayor Lainez. Sila ang nagsusupply. Grabe yung supply nila. Hindi nga na may mention even ni President Duterte. Ngayon, ito kasi si Kerwin, sa tingin ko rito, ano ka lang distributor ka lang di ba? Masabi mo bang ano ka? Yes po, Your Honor. Binabagsakan ka lang, ikaw nagbebenta, so ganun ang kalakaran sa'yo. Binabagsakan ako tapos ibabagsak ko din sa mga tao ko, Your Honor. Okay. So, I'll move to PNP Chief De La Rosa. Sir? Yes, Your Honor. Good morning, Your Honor. Good morning, sir. So, in your capacity as PNP Chief, can you rattle off kung sino yung pinakang malalaking drug lord at drug protector dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Unang-una, Your Honor, ang pinakamalaki nasa loob ng Bilibid. Sumunod, hindi ko ma-quantify yung kanilang ranking, Your Honor, dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nag-surrender sa akin si Lovely Impal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman sa mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, consider namin yung nasa loob ng Bilibid, ang malalaki. Kasama na dyan
yung si Peter Lim ng Cebu, na sinasabi mo na hindi nahabol, pat hindi po namin pwede sasabihin lahat ng detalye ng aming mga operations against the subject, Your Honor. Karamihan, Your Honor, itong mga Chinese, Your Honor. At saka yung sinasabi mo, Your Honor, gusto ko sana sabihin yung sa Birac Catanduanes na bago lang namin na raid na Shabu Laboratory, Your Honor, wala po kaming pinoprotektahan doon na sabi mo, hindi namin binabanggit yung pangalan ng gobernador, yung mayor. Hintayin na po natin yung investigation kung sino lalabas, Your Honor. As of now, nakilala na namin yung in-check na nagrenta nung lugar na Your Honor. Meron pa ngang NBI agent na sali doon, Your Honor, dahil yung nagrenta doon is common law wife ng isang NBI agent. Kahit na kapwa namin law enforcement, Your Honor, wala po kaming kinukubiran. Hindi po kami nagtatago. At saka yung war on war drugs natin, tutuhan na po ito, Your Honor. Hindi po ito may pinipili, may kinikilingan. With the permission of Senator Trillanes, may background na ba kayong ginawa, background investigation do sa NBI Assistant Regional Director na nasa sangkot do sa Catanduanes? Ongoing, Your Honor, sa DJ, ewan ko sa NBI, Your Honor. Isidoro, hindi ba? So, anong investigation ang ginagawa nyo rito? Sino ba si Isidoro? Good morning, Your Honor. Si Attorney Eric Isidoro, before that incident, was the acting regional director of Region 12, which is Coronadal. After that incident of discovery, Colonel Art Pero texted me about the matter. Kako, Si Attorney Isidoro, meron ba siyang kinalaman doon sa mga raid sa Muntinlupa? Meron ba siyang naging partisipasyon tungkol sa pag-raid na sinasagawa noon ng DOJ sa Muntinlupa? I'm not so sure, Your Honor, You're not because sure? napanood na Your Honor, nasa probinsya po ako. General De La Rosa, Ronald, may information kayo? None yet, Your Honor. Anyway, sige. Thank you, Senator Trillanes. Salamat, sir. Well, i-clarify ka lang kay General De La Rosa. Sir, wala akong sinasabing pinoproteksyonan mo. Wala akong sinasabing iniiwasan nyo. So, ang sinasabi ko rito, 6 months na tayo into this war on drugs, 5,000 na yung namatay, pero yung mga malalaki na, ako nakita ko yung concern, kung sino yung mga malalaking pangalan, at inaantay ko na ilabas yun kung talagang babanggain. So, hindi ko pa naririnig yung mga pangalan na yun so far. Anyway, moving on to the next topic, and I commend the PNP for breaking through dito sa Mega Shabu dito sa Catanduanes. Hopefully, makita talaga kung sino yung drug lord dyan, at kung aarestuhin natin, hindi natin papatayin yung mastermind, mas lalawak pa makukuha natin kung sino talaga. Ngayon, sir, itong yung sa mga involved sa drugs na na-mention dati ng mga members ng PNP, sino nag-iimbestiga sa kanila, sir? Your Honor, yung tatlong general na active pa, Your Honor, ang nag-imbestigas na Polcom. I am also a member of the NAPOLCOM, being a commissioner, and as far as I know, itong week na ito, Your Honor, i-deliberate na namin yung resolution sa kaso nila, Your Honor. Magkakaroon na ng decision, yung tatlo. Okay. Yung mga generals na yun, sir, yung mga active, di ba nung na-implicate sila, nirelieve sila kaagad, sir, di ba? Yes, Your Honor. Yes. Tapos, so as far as you know, wala nang ibang investigating body na nag-i-investigate doon sa mga nai-involve na members ng PNP. Sa ngayon, Your Honor, yung NAPOLCOM lang, Your Honor. Yung NAPOLCOM. Yes, so, yes, Your Honor. So, yun, sir, ang ano. Ngayon, SOP, sir, di ba? Pag may na-implicate, preventive suspension. Yes, Your Honor. Okay, ngayon, sinasabi ko yan in light of the case of Superintendent Marcos.
na nung na-implicate siya, SOP, preventive suspension, nirelieve siya. Ngayon, eventually, inako nga recently ni President Duterte na siya daw ang nag-utos sa inyo na ipa-reinstate sa kanya. At sinasabi niya, meron daw siya nag-iimbestiga rin daw siya. Pero, just a few minutes ago, sinasabi nyo, as far as you know, ang nag-iimbestiga lang sa kanila is NAPOLCOM at ang SOP is preventive suspension. Your Honor, yung tatlong general, Your Honor, NAPOLCOM. Pero ito ngayong ito ngayong grupo ni Superintendent Marcos, Your Honor, IAS, Your Honor, ang nag-imbestiga. Yung tatlong general, kasama rin ng IAS doon, Your Honor. So, well, I was referring to it in general. Sinasabi ko, yung lahat ng mga nasasangkot na mga members ng PNP, sino yung mga na-investigate? So, NAPOLCOM and IAS. Pero may sinasabi kasi si President Duterte na kaya binilate yung SOP ng preventive suspension ay dahil nag-iimbestiga raw siya. At dahil doon sa quote-unquote imbestiga niya, eh nakabalik sa pwesto ito si Superintendent Marcos at eventually pinatay yung tatay ni Kerwin Espinosa. So, that basically is the essence of the preventive suspension to avoid things like that. So, anong masasabi niyo doon, sir? Your Honor, I would like just would like to make it clear na yung preventive suspension po, inisyo ko yun, yung after na nung napatay yung si Mayor Espinosa. Yun ang preventive suspension. Yung inisyo ko po dati is relief muna. Nung nanggagaling si EIDG Director Colonel Pero, at saka si Colonel Delbo, at saka si Colonel yung tatlo, Your Honor, yung Peralta. Pag uwi nila galing sa Abu Dhabi, paghuli kay Kerwin doon, binanggit kagad nila sa akin yung kailang initial na kuha ng information. Ito sir, ito yung mga on the take sa drug payula kay Kerwin. So nabanggit doon yung pangalan ni Colonel Marcos. Nandun yung pangalan. So sabi ko, para clean slate tayo sa ating anti-drug operations, since active si Marcos doon sa anti-drug operations sa Region 8, tanggalin natin kasi ayaw kong mapuna tayo. Nirelieve ko doon yun, walang without preventive restriction. Relief lang, Your Honor, hindi po preventive suspension. Yung after na nung napatay si Mayor Espinosa, yun yung preventive suspension. Well, that's very clear, but still na-violate, binalik. You have 13 seconds, but with the permission of the body, the chair will give you extra 2 minutes to pursue your point. Maraming salamat, sir. Well, I'm going to Superintendent Marcos. Superintendent Marcos, what led you to conduct the operations against the Mayor Espinosa? Ano yung nag-motivate sa'yo na bakit hands-on ka doon? Actually, sir, wala namang nag-motivate sa akin na specifically i-operate si Mayor Espinosa. It was a recommendation coming from my provincial officer na meron silang na-find out na intelligence report at may nakuha silang deponent na there is a firearm on the cell of Mayor Espinosa and there is a drug transaction in the cell of Raul Yap. Based on his recommendation, sir, at saka nag-apply siya ng search warrant, I just approve it, sir. Okay. Bakit hindi mo na lang ni-refer dun sa unit na kung saan under custody si Mayor Espinosa? Ba't hindi mo na lang ni-refer yung intel report na yon? Alam nyo kasi, Colonel Marcos, ako nakulong ako eh. Mayat maya kahit in the middle of the night, magkakandak ng search kung sino yung kustodya namin. Walang search warrant dyan. Okay, walang search warrant dyan sa ISAP, sa Krame. Part nung psychological na approach nila, tototahin ka in the middle of the night, magkakandak sila ng search. Hulug-hugin, walang search warrant na kailangan. Bakit kailangan ikaw? Ba't kailangan yung team nyo? It was the recommendation, sir, ng provincial officer ko. Actually, as the regional chief of the CIDG, I have different provinces to supervise. It was the wisdom of my provincial officer na based on his recommendation,
I think it is appropriate to do it. Okay. So, aside dito kay Mayor Espinosa, sino pa dun sa grupo ni Kerwin Espinosa ang napatay nyo? Yung isa rin, sir, na subject ng search warrant, it was a 2 search warrant. No, aside from that incident, sino yung nag-operate sa iba pa? Sa iba pang kasama sa circle ni Kerwin Espinosa? Kerwin, pwede mo bang i-enlighten? Sino po ba ang napatay doon sa grupo mo na Wala na yata. si si IDG? Wala po yata, sir, sa amin. May namatay na tao pero hindi ko alam kung anong grupo ang nag-operate sa kanya, si Fernando Balagbis alias Intoy na nasa Baybay City Jail. Okay. Sa City Jail din, di ba? Opo, Your Honor. Pinatay siya sa loob ng City Jail. Opo, Your Honor. Tao mo. Yung abogado ni Mayor Espinosa, sino nag-operate doon? Hindi ba to, sir? Sa pagkakaalam mo? Hindi ko po yun alam, Your Honor, kasi wala ako dito sa... Chief Inspector Espinido, meron ka bang insights kung sino ang gumawa nun? So far, Your Honor, yung provincial director natin sa Samar, nag-conduct din sila ng ongoing investigation pa. So yung abogado, yung mga tropa mo, yung dating asawa mo ba yan? Oh, yung sa Cebu, Your Honor. Okay, tapos itong tao nyo, so ikaw na lang naiiwan. Opo, Your Honor. Bakit palagay mo, ikaw ang naiiwan? Bakit inuubos yung mga tao mo, lahat? Meron kayong alam. Kasi sa panahon na yun, Your Honor, umalis ako ng bansa. Kaya siguro mahal pa ng Panginoon, kaya nabuhay pa. Po, Your Honor. Okay. Well, anyway, ito na lang. Alam nyo kasi galing kami sa, galing din naman tayo sa serbisyo. Yung ganitong operation kasi, Colonel Marcos, hindi yan ginagawa nung sa level mo lang eh. Hindi kayo very brave na tututukan nyo yung mga jail guards, papasukin nyo doon kung wala kayong basbas. Ngayon yung knowledge na yan, nasa yan, hawak mo yan. Sinasabi ko nga sa'yo, pag nag-umikot ang mundo at nagpalit ang... Last question na yan, Sani, ha? Yes, sir. Pag nagpalit ang ihip ng hangin, lalabas yan, yung katotohanan. Pero ikaw, habang hindi mo nilalabas yan, delikado ang napipiligro ka. Okay? That's all, Mr. Chairman.